Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida. Magre-resign si Vice President Sara Duterte? Yun kasi yung kumakalat ngayon na balita mga kabida na magre-resign daw ang Vice Presidente sa gitna po mga kabida ng kanyang kinakaharap po na impeachment trial diyan po sa impeachment court. Okay? Eto po, babasahin ko muna itong post ng News 5 mga kabida. Meron pong reaction dito, ito kung si Congressman Terry Didon, isa host sa mga prosecutors, mga kabida, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Ito po, ipinagsawalang bahala ni House Prosecutor Terry Didon ang mga ulat na magre-resign umano si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang kanyang impeachment trial. Ayun. Ayon sa kongresista, papunta pa lang ang paglilitis sa exciting part kung saan ipepresenta ang financial records ng vice, mga kabida. Ito yung sinabi po ni Ridon. Tingin ko, magandang pangalawang pangulo pa rin siya pag hinaharap na yun. Ibig sabihin, yung mga dokumento daw, mga kabida, sa paglilitis. Alright? So, baliwala po kay Congressman Terry Didon, ito kong mga kumakalat na ulat po mga kabida na magre-resign po si Vice President Sara Duterte mga kabida. Dahil unang-una po wala pa po daw sa exciting part papunta pa lang daw sa exciting part. Bakit po magre-resign? Saan pala nanggaling yung ulat na magre-resign ng Vice Presidente para sa akin po malabo po na magre-resign ng Vice Presidente po, mga kabida. Ang ugali kasi ni Vice President Sara Duterte, hindi yan umaatras po sa laban, mga kabida po. Tapos magre-resign. Okay? Ngayon pa, na medyo maganda po ang takbo po ng trial po, sa panig po ng defense, mga kabida. Unang-una po, yung first article na ipresenta po mga kabida ng prosecution, malinaw po, natalo po doon ang prosecution po, mga kabida. Kasi unang-una, hindi ho na-establish na meron pong grave threat. Pangalawa po, hindi ho na-establish na meron pong hitman, mga kabida, na hinire si Sara Duterte. At saka, pangalawa po, yung mga testigo po nila, wala hong mga personal knowledge yun. Puro lang po kopya yun, mga kabida, sa mga ulat, mga kabida. At saka, hindi naman po na-establish doon sa kanilang investigasyon po, mga kabida, na meron pong criminal intent ito kung si Vice President Sara Duterte, So, what's the reason bakit ho magre-resign ang Vice Presidente, mga kabida? Ngayon, papunta na po tayo sa second article po, mga kabida, ito kong ill-gotten wealth daw, mga kabida, na kinuha ito kong si Vice President Sara Duterte, po. Okay? Meron kasing charge na nagkamal daw siya ng yaman po, mga kabida, while nasa gobyerno po, ito kong si VP Sara, Ito yung susunod na article na tatalakayin po, mga kabida, dyan po sa impeachment court. Kaya nga ako, duda po ako dito sa ulat po, mga kabida, na magre-resign ito kong si VP Sara, Dahil para sa akin, malabo po ito. Okay? Hindi yan aatras po sa laban, si Vice Presidente. In fact, ito kong pagsang-ayon po ng impeachment court, mga kabida, na isabpina yung kanyang mga documents, mga kabida, like bank documents, itong tax record, yung mga dokumento po niya sa AMLAC, po, mga kabida, baliwala lang po ng Vice Presidente yon. In fact, nagkausap na raw ito kung si VP Sara at ng kanyang mga abogado patungkol ho sa pagpayag po ng impeachment court, patungkol ho sa sabpina o isabpina yung kanyang mga records po, mga kabida. Pinagkibit balikat lang po yon, ng Vice Presidente. Ibig sabihin, hindi ho siya natatakot po, mga kabida, kahit na po bulat-latin yung mga records na yan, mga kabida, kasi wala ho silang mapala po doon Wala ho silang makuha doon sa records na yon, mga kabida. Baka mapahiya lang po ito hong prosecution po, mga kabida. Okay? Kung bakit po humingi po sila ng sabpina para ilabas itong mga dokumentong ito. Tapos magre-resign po ang Vice Presidente. Malisyoso lang po yung nagpakalat po niyan, mga kabida. Duda ko po. Okay, kaya nga, siguro hindi ho kinagat ito ni Ridon kasi alam po niya na malabo po na magre-resign po si Vice President Sara Duterte. What for?
para mas vulnerable po ang Vice Presidente sa mga kasong kriminal na isasampu po laban sa kanya, ano, mga kabida. Hindi po yun shield. Yung pagre-resign po niya, ano, mga kabida, bilang Vice Presidente, mas lalo hong vulnerable po ang Vice Presidente na masasampahan po ng mga kasong kriminal, ano, mga kabida. Mas mainam po kung Vice Presidente po siya kasi, unang-una, wala hong pwedeng magtanggal sa kanya, mga kabida, maliban lang po sa impeachment. Ang criminal cases po ay hindi ho weapon, ano, para matanggal po ang Vice Presidente, ano. Kailangan mo nang unahin ang impeachment laban po sa kanya bago po ang criminal cases po, ano, mga kabida, ano po. Yun yung pagkakaintindi ko po sa batas, mga kabida, ano po. Okay? So, eto, yung resignation issue, parang kwentong barbero lang po yun, ano, mga kabida, na hindi ho dapat patulan. Kasi, narinig ba natin, ano, yung mga abogado ni VP Sara na nagbigay po ng clue, magre-resign po ang Vice Presidente, ano? Wala. Oh. Guni-guni lang po yun, mga kabida, tsaka kwentong barbero lang po yun, ano, mga kabida, na magre-resign po ang Vice Presidente, ano po. Okay? So, aasahan po natin na tuloy-tuloy po itong impeachment trial hanggang matapos po yung 4 na mga articles of impeachment po, ano, mga kabida, dyan po sa Senado. Okay? Ang maganda lang po, mga kabida, sa procedures na inilatag po ng Senate, ano, o ng impeachment court, hindi ho katulad nung panahon po ni Corona, panahon po ni Erap Estrada, ano, mga kabida, natapusin muna, ano, yung impeachment trial bago po magdesisyon po ang mga senator judges po, ano, mga kabida. Dito ho sa trial po ni VP Sara, per article po ang magiging desisyon po, mga kabida, ng mga senator judges. Kaya madali lang po. Okay? Madali lang po malalaman natin kung bawat article guilty ba o acquitted itong si Vice President Sara Duterte. Dahil pagkatapos nitong article na grave threat, ano, mga kabida, na kanilang ipresenta po, ano, mga kabida, magpe-present na po ng kanilang sariling testigo itong prosecution. Okay? After that, magkakaroon po ng rebuttal po, ano, mga kabida, and then decision po ng mga senator judges. Yun yung maganda po, ano, mga kabida. Dahil mas madali lang po ito na malalaman natin kung guilty ba o acquitted ang Vice Presidente po, ano, mga kabida. Tsaka po tayo patungo doon ho sa pangalawang article. Okay? Itong ill-gotten wealth, ano, mga kabida, ano po. Ang pagkakaalam ko sa sequence po, ano, una, itong grave threat, pangalawa, ill-gotten, ano, mga kabida. Pangatlo po, itong charge na bribery. Tumatanggap daw ang pangalawang pangulo po, ano, ng pondo mula sa drug lord at saka pogo operators, ano, mga kabida. At yung magiging star witness po nila dito, ito hong si Ramil Madriaga po, ano? At yung panghuli, mga kabida, ito hong anong tawag dito? Confidential funds. Alright? So, yun yung sequence po, ano, ng mga articles na ipepresenta po, mga kabida, ng prosecution. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, ano, mga kabida, dito ho sa balita na magre-resign po ang Vice Presidente, ano po? Okay? Sa tingin ho ba ninyo, it's a wise move para ho sa Vice Presidente, ano, mga kabida, na magre-resign po siya? Okay? While nasa kalagitnaan po ng impeachment trial? Alright? Kasi ang advantage daw, mga kabida, according to some critics, okay, dapat mag-resign ang Vice Presidente para makatakbo pa po siya sa 2028. Kasi wala na pong decision po, ano? Hindi na po matutuloy daw yung impeachment trial, ano, mga kabida. Sino bang nagsabi na hindi po matutuloy ang impeachment trial? Okay? Pangalawa po, mga kabida, kahit po mag-resign po si Vice President Sara Duterte, itutuloy pa rin ng impeachment court ang trial dahil unang-una, dalawa po ang penalty po niyan. Una, yung removal from office. Yung pangalawa po, perpetual disqualification from holding public office, ano, mga kabida. So, most probably, igigiit yan ng prosecution na itutuloy ang impeachment trial kahit na po nag-resign ang Vice Presidente, mga kabida. Okay?
And worst scenario, yun yung sinabi ko po kanina, no? Pwede na po siyang masampahan po ng kasong kriminal. At ang matindi po, mga kabida, yung posibilidad na masampahan po siya ng kasong plunder, which is non-bailable offense po, mga kabida. Posible hong makukulong si Vice President Sara Duterte kung sakali man po maisipan po niyang magbitiw bilang Vice Presidente po ng Pilipinas, mga kabida. Alright? So, please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.